Okay mga katiyats, so ito yung C markings na nakahiga. So napakagandang marker ito katiyats, yan o. So yung item ay dito lang mismo sa harapan nakabaon. Okay, yan yung mga arrow, mga supporting arrow. Pero in front lang yung item. Okay? So ganitong klaseng sign, kung sasabihin nating made of nature, halimbawa tinamaan ng kidlat or natamaan ng puno kaya nagkaroon ng ganyang butas. So hindi, di ba? So masasabi natin talaga na ito ay 100% man-made dahil dito meron silang ibinao na item. Okay? Yan o. Yan ay mga sure deposit sign with C markings na nakalagay. Yan ay malaki na C katiyats. So dito sa harapan nakaturo. Meron siyang butas na malalim. So dito tinignan ni katiyats sa ilalim, dito mismo sa under ng bato wala namang detection. So dito lang talaga sa harapan yung may detection. Okay? Yan o. Okay. So hindi siya iikot sa sentro sa bato, hindi rin siya iikot sa ilalim. So harapan lang talaga yung item. Ganitong klaseng item, mga medium deposit. Okay. Kasi nandito ito sa sapa. Kapag nandito sa sapa, hindi sila makapaghukay ng malalim. Okay. So meron siyang butas. So yung kanyang sukat ng kanyang butas na maliit na nagtuturo doon sa item sa ibaba, nasa 15 inches. Okay. Kung i-convert natin yan sa feet, pwede rin 15 feet. Okay. So yan ay mga tansang sukat base doon sa mga butas na nakalagay. Minsan kasi mga katiyats, yung mga butas na inilagay nila sa bato, yan yung mga lalim. Gaano kalalim yung hinukaya nila doon sa item. Okay? So ngayon, ang mapapansin natin dito sa harapan, meron siyang napakalaking bato. And then, para siyang nahati. So dito lang sa harapan ng C. Okay? Yan o. So sa harapan niya, meron siyang dalawang bato na nakalagay. And then sa gitna, merong inilagay na para siyang nagkaroon ng lock. Para siyang nilagyan ng lock. Yan o. So ito ay bato na parang hinati. And then dito meron siyang mga cover na bato. Okay, so nandito lang sa harapan yung item. Pero kapag ganitong klaseng deposit, yung mga cover nito ay puro bato. Okay, puro bato kapag sa creek na yung item na inilagay. Meron din yung cover na mga bato na nilagyan ng mga chemicals. Kung mapapansin natin yung ibang dapanas na magugulat tayo kasi bakit mayroong halong graba. Okay, maliliit na bato. Yan ay nilagyan ng mga hardener. So dito katito, yan o, tatlong item pala yung kabaon dito. Dito sa may unahan. So yung sign niya ay butas na malaki. Okay, yun ay mga circle arrow. Kung saan nakaharap yung malaking butas, nandoon yung item. Okay, so ganito yung mga sign dito sa area ito. So yung mga sign kasi mga tids, area yan. Nakadepende yan sa isang area kung ano yung kadalasang sign na inilagay nila, kung paano nila ibinaon. Kasi iba-ibang general yung nag-command kung paano nila ilagyan ng mga marker yung mga sign, kung paano sila gumawa ng mga sign. Kung pupunta tayo sa iba't ibang area, iba-iba rin yung paraan ng kanilang pagguhit ng sign. Okay, so dito tatlong item to katiyats. Distansya lang siya, mga 10 meters bawat isa. Meron siyang mga nakalagay. So naka-straight lang. So napakaganda. Yan o. So sa area ito, yung kadalasang item ay inilagay sa mga
harapan ng butas, malaking butas. So yung item ay in front. Okay, in front lang yung item. So nandito yung isa, at yan o, mayroon yung detection dito. Okay, yan o, umiikot talaga sa katiits. Hindi yan sa sinadyang ikot-ikutin. Mabigat kasi ang locator katiits, mga 1 kilo. Dan kapag malakas yung ikot, dan kapag hindi mo yan hawakan ng maigi, yan ay matatapon. Yan o, mga laking butas yan o. Diyan sa nakaharap, sa harapan, meaning in front yung item. Okay? So ngayon, meron na kayong idea kung paano mag-locate ng sign. So yan yung mga basic na tinitingnan natin kapag mag-locate tayo. Pwede nyo rin i-apply sa inyong area. Tignan nyo yung mga malaking butas sa bato. Then sa harapan niya, possible na nandyan lang yung item. Okay? So ngayon mga tits, meron siyang malakas na detection sa ibaba. So yung locator, hahatakin siya doon sa ibaba. Tansya ko yan yung bunker. Kasi kung saan nakalagay yung malaking deposito, hahatakin talaga yung locator. Tansya ko tits, yun yung bunker na tinitingnan doon sa sea. Ang nakalagay kasi doon sa harapan ng sea katiits, tansya ko ay mga ano lang yun, mga medium deposit, pero meron ding bunker dito. Hindi maglalagay ng ganun kagandang sign yung Hapon katiits kapag isang box lang yung kanilang ibinaon. Okay? Ginawan talaga nila yan ng magandang sign, pulido yung pagkagawa. Dahil yung kanilang ibinaon na hindi 10 pesos. Okay? Kundi milyones yung halaga. Pagpalagay natin, kung ikaw yung Hapon, ikaw yung may dala ng kayamanan, and then ngayon tinutugis ka sa mga kalaban. So ngayon kailangan mo yung itago kasi para hindi nila makuha, at hindi sagabal para ikaw ay tumakbo, kasi kung hindi kaya ng yung pwersa, tatakbo talaga kayo. So ngayon, kapag ibinaon mo ito, ay lalagyan mo talaga ng magandang marker para mas madali mong mahanap at hindi mawawala yung marker na nilagyan mo kasi malaking bato. Okay? Pero dito katits, meron tong mga ganitong klaseng sign na magaganda at pulido. Kasi accordingly, yung history dito sa areang ito, merong Japanese encampment doon sa ibabaw nito. Mga 20 meters yung distansya nito. Japanese encampment meaning mayroong kampo ng Hapon sa areang ito, kung kaya napakapulido ng mga sign na nakalagay dito. Okay? Kung baga, nagstay sila dito ng almost 1 year. Okay? Isang taon sila ditong nagstay, naggumawa ng kampo. Kasi ito ay tuktok ng bundok. Hindi ito located sa may city. So, pwede talaga sila ditong gumawa ng kampo at magstay ng aabot ng 1 taon. So ngayon, kapag isang batalyon na panghuhukayin mo, o diba? Kayang-kaya, 1 buwan lang ay aabot na talaga sa bedrock. Kahit yung layout ay napakalaking butas, ay kayang-kaya lang kasi napakadami nila, kompleto yung gamit. Okay? So, ganun talaga yung mga paraan ng pagbaon ng Hapon. So, tansya ko dito katiits, napakapulido ng pagbaon nila dito. Dito basta-basta kapag ginawa ng kampo, ay mga prepared burial deposit talaga yung nakalagay dito. Preparado yung kanilang pagkabaon. Ginawa ng mga cover na napakaganda. At hindi na natin maiiwasan yung mga chemicals, mga trap. Mayroon din yan kapag positive yung item. Kung kaya, para sa mga katiits natin dyan, ay ingat-ingat sa mag-ukay. Okay? So, dito ay positive. Okay? So, napakaganda. So, huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para ma-update kayo sa mga panibagong nating video. Okay? Dahil ito ay nagbabahagi tayo sa inyo ng mga
sign, mga kaalaman. Okay, so ganun lang mga ka-TH.